Hello guys! Welcome back to my channel. This is WG Rider. Nandito ako na yun sa Clark and ditong nakaharap sa inyo yung camera and enjoying actually my new visor. Kaya naman ako nag today. Meron ako nabasa na bagong nilabas na clarification si LTO. Very sad na ganon yung statement regarding sa mga aftermarket exhaust system. Sinasabi nila na kahit pumasa sa inspection, yung aftermarket pwede pa rin hulihin. Inaano ko, bakit pwede pa rin hulihin? Is it because of the above dun sa decimal level na na 99? Or is it just because bumili ka ng aftermarket na exhaust system para ilagay sa motor mo, it already violated the law? Yun yung dun walang clarification doon. I understand na pwede pa siyang huliin kahit na aftermarket kung siguro mataas pa siya doon sa decibel level na 99. Pero the mere fact na bumili ka lang ng aftermarket exhaust system, hindi dapat yun yung yung basis na para huliin na kaagad tayo. Yun nga, tama nga di si Colonel Busita doon sa example niya. What if kung talaga nasira yung alam naman natin ang mga exhaust system sa OEM, mahal, di ba? Sometimes they're more than the amount ng aftermarket. Tapos ang sinasabi pa, para magamit daw natin yung mga aftermarket, dapat meron pa siyang certification galing sa Philippine Standards of Safety. Ang tanong, paano natin malalaman kung dumaan ba sa kanila? Meron ba silang nire-release na certification, whether from DTI or whoever agency yan? Meron ba? Wala naman silang pinakita na kailangan nakikita dito sa box na ganito or may issued na letter na nakaganon. Kasi like for example, sa mga helmets natin, di ba? Pag dumaan sa Philippine Standards, may sticker talaga sa helmet na naka doon. So dapat meron ganun din sa mga exhaust system. So kung bibili ka ng exhaust system na mayroong ganun, dapat standard, dapat meron silang sinasabi na ito dapat ganito ang nakikita dun sa exhaust system na yon. Sabihin, dumaan sa Philippine Standard, pero wala naman sila nina-add doon, basta sinabi lang nila na kailangan meron kang certification. Sa akin, hindi dapat ina-address sa mga consumer yon. And plus, exhaust system is not an accessory. It is categorized as parts. Whether it's an OEM parts or aftermarket parts pa rin yun And it's part of the law na required ang mga motor or any vehicle na meron exhaust system. Hindi naman sinabi sa law na hindi required. So whether it's an aftermarket exhaust system, it is still a part and it's still required na meron ang mga motor, kotse, truck na dapat may tambucho, may muffler. Hindi yung aanuin lang na basta na lang sabihin porque aftermarket bawal na. Wala naman tumatakbo na motor na sabihin mo OEM. Paano pag nasira na yung OEM? Anong gagawin ng consumer? Di ba? Yung pinakamabilis niya bilhin, bubili siya sa aftermarket. Sa mga nagbebenta ng mga accessories which nandun yung mga pyesa, meron sila mga aftermarket exhaust. Kung pupunta ka sa dealer, minsan wala pa naman availability ng pyesa. Yun ang inaano ko lang. Masyadong vague ang nirelease ng statement ng mga tiga LTO. Hindi sila nagiging very specific. Si BBM dapat or any president, pag nag-a-appoint talaga ng mga tao sa LTO, dapat talaga they know something about yung transport market. I'm sure marami sa mga LTO na hindi man nila alam kung ano yung mga piyesa-piyesa na minaman. Some actually baka lumaki sila na the driver sila. Hindi naman sila mga tao na nanggaling sa industry mismo. Sila dapat ang mga dapat namumuno sa LTO. Because they know the industry. They know the aftermarket. Either galing siya sa manufacturer or galing siya sa dealers, mga ganon. Yun yung mga tao dapat ina-appoint sa mga ganyang position for something that's related to the transport industry. LTO for particular. Kasi isipin mo, sila yung nagre-regulate ng traffic regulations natin. Considering ako medyo ako dyan kasi isipin mo pag ang
ang pinupuntirya pa nila lahat ng mga motor. Motorsiklo pa ang tinitira nila lagi. Pwede sila mag-release ng statement, sabihin hindi naman dahil motor lang, vast majority talaga motor. Tapos ang ano yun nila, bakit yung mga mga public transport hindi nyo inaano yung mga sasakyan? Matagal na dapat nawala yung mga jeep, hindi nyo ma-enforce. Kasi pag nag-strike sila, tameme kayo. Yun yung hypocrisy dun Nakikita mo na nga, smoke belt sila lahat ng mga jeep na yun hindi naman nila kaya ayusin yung mga jeep. Sabihin nila, kailangan na talaga palitan yung mga yan. Pero in the end, nag-strike lang yung mga jeep. Wala na, i-extend na naman to another time frame. Dahil lang pag nag-strike sila, muurong din yung mga bayag ng mga opisyalis. Pagdating sa mga motor, sige lang. Huli kayo ng huli. Tanggal kayo ng tanggal ng kung ano-ano sa mga motor. I have this deep feeling, just on my opinion, parang nagiging money-making scheme na It really looks ganon. Yun yung perception na Kasi you remove the exhaust system, pinapenalty nyo yung mga riders. So, magbabayad ng penalty sila. Pagkakakitaan na yun. Yun ang problema dun Yun ang nagiging perception ng taong bayan. You're not doing public service anymore. You're protecting your coffers. Hindi ko naman ina-accuse sa lahat, pero that's the perception. Because there are enforcers who understands the law and they follow the law. The process is being followed. Pero there are others, they're very abusive of the law, of their own power. Saan ka nakakita? Pupuntahan yung parking area, nakita lang na tatanggalin na yung exhaust system mo. Where do you see? Saan mo nakikita yun? Dapat talaga may class action lawsuit against sa mga sa LTO agency. Sa LTO mismo. Sinong rider organization na maggagawa niyan. But there should be. Kasi kung hindi, we will never get a clarification. Kasi dapat ang korte na dito ang sumagot niyan. Kasi if it's just the political people or in this agency, sila ang sasagot niyan. Papaboran nila yung sarili nila. Just like what happened with James Deacon. He went after the process. Thanks to him na nabago yung proseso. Napasunod na din yung LTO sa Instead of 15 calendar days, naging working days na. And then also, hindi na kinukuha yung ating driver's license. Okay naman yung kung hindi mo sinettle yung penalty mo or hindi mo na-dispute within the 15 working days, tama lang ma-flag ka. Tama lang yun. That's the time now dapat ma-penalty ka. Kasi you ignored the law. Dapat sinusunod yung process. Yung process ang importante doon. We have already the process in the book. So, yun lang guys. Sa akin, that's just my personal opinion. It's very frustrating na gano'n na yung natin, yung government natin. Paano mag-grow yung economy natin kung tayo mismo government mismo, mga government agency na gano'n, sinisira nila mismo yung, di ba? Sinisira nila yung industriya ng motor. Minsan ewan ko yung mga tao na ito basta lang para kumita ng pera, yun na lang ang gusto lang gawin nahuli ng huli. The job lang ng enforcer is to enforce the law, also to educate Kaya nga may road signs Those road signs are to educate mga drivers and riders para alam natin kung ano yung dapat gawin namin. And that's why we have traffic lights, traffic signs. Makikita nyo dito sa loob ng Clark, or if you go kayo mga motorist dyan, you go to Clark, you go to Subic, makikita nyo halos everywhere meron traffic signs, may speed regulation, alam mo lahat kung anong kailangan mo gawin. Pero pag lumabas ka sa mga local cities, municipalities, barangays, subdivision, there is no such thing. Huhulaan mo na lang kung ito ba kailangan mo ba mag-stop o hindi, or dire-diretso. Kaya pag na-aksidente, hindi mo alam kung sino may kasalanan. Because there's no signage. Kaya sa akin, I hope this will help. This is my personal rant lang ito. Personal opinion ko lang. But anyways, lang to. It's my 2 cents. So thank you guys if you were able to watch this video and subscribe to it. And then also if you have any comments regarding sa topic na tinakal ko, please leave it down below if you agree to it or not, or whatever your other opinions are, whether it's violent or not, or you agree, disagree, ganun lang. Okay, then give me a thumbs up, or if you appreciate it, give me a thank you. So thank you guys again for listening and watching the video. So hanggang dito na lang. See you in the next video. This is WG Rider. Remember guys, always ride safe and live life to the fullest. All right, thank you guys.